Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 431 hanggang 440. General Wilson. Sina Wilson at Xavier, kasama ang iba pang mga opisyal, ay binaril ng matalim na tingin kay Marshal. "Oh, iniinsulto mo ba ako?" Lumapit si Marshal kay Silas, binigyan ng isang sulyap ang kanyang rank insignia. Isang mid-level officer lang na nangangahas namang insulto sa superior. "Ikaw." Natigilan si Silas, gulat na nakatingin sa batang marshal. Humakbang si Talia, iniabot kay Silas ang isang opisyal na sulat ng appointment mula sa Special Operations Military Region Command Headquarters. Commander Colton, nag-uulat, "Sir, ito si Marshal Ortega, ang bagong hinirang na Warwolf Major General at Chief Instructor mula sa Command Headquarters." Malamig ang boses ni Marshal, "Stand at attention and apologize to your superior." Yumigting ang panga ni Silas. Sa militar, kahit isang mas mataas na ranggo ay namumuno sa makabuluhang awtoridad, at ang mga nasa ibaba ay napipilitang magpakita ng paggalang. Agad na tumayo si Silas, sumaludo kay Marshal. "I'm sorry, General. Patawarin mo ako sa hindi ko pagkilala sa iyong ranggo. Ang Warwolf ay lumala sa antas na ito, wala ka bang responsibilidad?" Madiinasaway ni Marshal sa kanya. Ang pagprotekta sa kawalan ng kakayahan ay magpapabilis lamang sa pagbagsak ng Warwolf. "Oo, Ginoo." Tumugon si Silas, tumayo ng mahigpit at sumisigaw ng kanyang sagot. Napatingin si Talia kay Marshal na nagtataka. Ang casual, tila walang puhunan na kilos na ipinakita ni Marshal bago sumali sa Warwolf ay wala kahit saan. Ang liwanag ng araw na dumadaloy sa skylight ng arena ay nagpapaliwanag sa kanyang matangkad, makapangyarihang figura, na nagbigay sa kanya ng aura ng isang hindi kompromiso na general, na nagniningning ng isang mabangis na awtoridad na sumasalamin kahit sa presensya ng iba pang mga general at matataas na opisyal. Itinuro ni Marshal si Ernest, ang kanyang boses ay matatag at malalim. "Commander Colton, galit ka ba na tinawag kong basura ang iyong punong tagapagturo? Ilang araw na lang ang finals ng Military Martial Tournament. Ang Warwolf ay haharap sa matinding kompetisyon. Sa palagay mo, ang pagprotekta sa kawalan ng kakayahan ay magliligtas sa iyo mula sa pagkabuwag? Pag hindi ka nagbago, matatanggal ka lang. Kapag dumating na ang resulta, kakapit ka pa rin ba sa sense of superiority na iyon? Walang iba kundi ang yabang at kamangmangan. Mali ba akong sabihin na parehong basura si Ernest at ang kanyang amo?" Namula ang mukha ni Silas habang nag-aalangan, halatang nawalan ng salita. Nagyayelo ang boses ni Marshal, "Sagutin mo ako." "Ah." Sumulyap si Silas kay Wilson, pagkatapos ay bumalik kay Marshal, hindi sigurado kung ano ang isasagot. Isang malamig na ungol ang pinakawalan ni Wilson. "Ako ang mentor ni Ernest. So, sinasabi mong basura ako?" Tiningnan ni Marshal ang Major General insignia ni Wilson sa kanyang balikat at walang pag-aalinlangan na sumagot, "Eksakto." Malamig ang boses ni Wilson, "Fine, kung ganyan ang nararamdaman mo, do you dare to challenge me to a fight?" "Hindi ka karapat-dapat." Ngumisi si Marshal, ang kanyang mga salita ay tumutulo sa paghamak. Halos tumabi si Talia. Naglakas loob si Marshal na sabihin na si Wilson ay hindi karapat-dapat na labanan. Sa nakalipas na dekada, walang kapara si Wilson sa bawat kasanayang militar sa buong hukbo, na kumakatawan sa Special Operations Military Region ng Draconia ng maraming beses sa mga internasyonal na kompetisyon sa kasanayang militar. Ang kanyang pinakamahusay na pagganap ay isang runner-up finish, sa likod lamang ng maalamat na kampyon ni Draconia. Lumapit siya kay Marshal at bamulong, "Mr. Marshal, siya ang Military God of War, Major General Cage. Walang halaga sa akin ang mga pamagat." Napatingin si Marshal kay Wilson ng masama. "Tingnan mo lang ang kanyang alagad, at makikita mo ang kanyang Panginoon ay hindi espesyal." Sinadya ni Marshal na guluhin si Wilson, umaasang mauuna siyang magwelga at gawing halimbawa siya sa harap ng lahat. Tiningnan ni Wilson si Marshal na may mapanlait na ekspresyon at malamig na sumagot, "Titingnan natin kung karapat-dapat kapag katapos mong hamanin ako." Humakbang si Xavier, madilim ang mukha.
Instructor Ortega, ito si Major General Cage, ang Chief Instructor ng Special Operations Military Regions Training Department. Siya ang dating punong instructor ng Warwolf Special Forces. Sa ilalim ng pagsasanay ni Mr. Wilson, ang Warwolf ay humawak ng pinakamataas na pwesto sa buong militar, hindi matatalo ng sinuman. Ngayon, narito kami upang obserbahan ang unang araw ng iyong panunungkulan bilang punong tagapagturo. Major General Cage, pakiusap, hinihiling namin na pumasok ka. Magiging mahalagang bahagi ito ng pagsusuri ng Warwolf at ng bagong punong tagapagturo nito. Mangyaring, isagawa ang utos. Nagkibit-balikat si Marshall at tinuro si Wilson. Sige, pero nag-aalala akong magsisika. Panghihinayang. Bahagyang kumunat ang noo ni Xavier, natarante sa sinabi ni Marshall. Tumingin siya kay Jack, na nanatiling neutral sa buong palitan. Habang pinagmamasdan sina Marshall at Wilson na naglalakad patungo sa arena, hindi napigilan ni Xavier ang isang mahinang tawa. Bumantong hininga siya, masyadong mayabang ang bagong punong tagapagturo na ito. Lieutenant General Gray, hindi ko alam kung saan mo natagpuan ang taong ito, ngunit wala siyang kwalifikasyon, walang background. Sumali lang siya sa Warwolf. Sinusubukan mo ba? Tumawa si Jack. Kung hindi mo ginagawa ang iyong pananaliksik, hindi mo magagawa. Umiling si Xavier. Jack, kamag-anak mo ba o? Humalaklak si Jack. Wala akong anak, kaya walang son-in-law. Kung gayon paano mo siya nahanap? Naguguluhan na tanong ni Xavier. Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ni Jack. Huwag na nating pag-usapan iyon. Ko dating military god of war at ang bagong hinirang noong background. Sumali lang siya sa Warwolf. Sinusubukan mo bang sirain ang Warwolf gamit ang iyong sariling mga kamay? Tumawa si Jack. Without doing your research, you can't form an opinion. Let's wait and see. Umiling si Jack, kamag-anak mo ba ang lalaking ito o baka manugang mo? Humalaklak si Jack. Wala akong anak, kaya walang manugang. Kung tungkol sa mga kamag-anak, hindi rin ganoon. Kung gayon paano mo siya nahanap? Naguguluhan na tanong ni Xavier. Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ni Jack. Huwag na nating pag-usapan yan. Halika, panoorin natin ang kapana-panabik na laban ng ating dating military god of war at ng bagong hinirang na instructor na si Ortega. Kabanata 432 Kaya kita ibaba agad. Sumulyap si Xavier sa likuran ni Wilson at bumulong, kung talagang may kakayahan itong chief instructor na pinili mo, baka mapanatiling abala si Wilson hanggang sa paglubog ng araw. Why don't we get Silas to bring some chairs over? Let's settle in and enjoy the show, mungkahi niya, natatawa. Umiling si Jack. Hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Sinaman siya ng tingin ni Xavier, saka sinulyapan ang singsing kung saan nakatayo si Marshall. Sinasabi mo bang mapapatamba ni Wilson si Marshall sa isang hampas? Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Jack. Manood ka na lang. One hit ko. Pwede. Sa loob ng arena ng labanan, ang bawat mandirigma ay tumayo, ang mga mata ay nakatutok sa singsing. Ang pagkakaroon ng pagkakataong masaksihan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Major General Wilson ng malapitan ay isang pambihirang karangalan para sa mga miyembro ng Warwolf. Kilala bilang ang militar na Diyos ng labanan, sniping, at hindi mabilang na iba pang mga kasanayan, ang kanyang mga tagumpay ay hindi pa malalampasan. Maging ang mga nangungunang eksperto sa martial art, tulad ni Bill Lineker mula sa Dragon Soul Special Forces at George Loman mula sa Dark Panther Special Forces, ay hindi pa nalalapit sa pagsira sa kanyang mga record. Ang higit na kahanga-hanga ay nasa top form pa rin si Wilson, na nagpapakita ng maliit ngunit tuloy-tuloy na pagpapabuti sa nakalipas na ilang taon. Kamakailan ay sinanay ni Marshall si Talia, na tinalo sina Mark Langdon at Ernest Rodwick, ngunit walang sinuman ang tunay na nakakita ng lakas ni Marshall sa pagkilos. At ngayon, wala siyang kalaban-laban kundi si Wilson. Sa ring, itinaas ni Wilson ang tingin kay Marshall. I'm more than a decade older than you. Isa ako sa mga veterano dito sa Warwolf, aniya. Hindi sa pagmamayabang, ngunit isa rin akong uri sa buong militar.
Huminto siya, pagkatapos ay idinagdag, kung hindi kita mapababa sa 3 galaw, aaminin ko ang pagkatalo. Umiling si Marshall. 3 moves. Sobrang dami. Isa lang ang kailangan ko. Bahagyang kumunat ang noo ni Wilson. Ibig mong sabihin sumusuko ka na. Tumango si Marshall, isang pahiwatig ng isang ngisi. I'll knock out instantly. Kahit isang galaw lang sayang. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Wilson. How confident. Sige, magsimula na tayo. Isang alon ng nakamamatay na hangarin ang bumalot sa arena, na pinupuno ang hangin ng napakaraming presensya sa isang iglap. Naramdaman ng lahat na naruroon ang nakalulungkot na kapangyarihan na nagmumula sa dating Diyos ng militar, si Wilson. Napakatindi ng kanyang aura na ang ilan sa mga mandirigma ay hindi napigilan ang kanilang balanse, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa ilalim ng presyon. Nagpalitan ng tingin sina Silas at Ernest, puno ng pagkamangha ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan si Wilson sa entablado. Napaisip si Silas, hehe, mayabang na bata. Hindi ko alam ang limitasyon niya. Bago pa siya makatapos, may anino na kumurap. Sa sumunod na sandali, tanging si Marshall lang ang nanatili sa entablado. Nasaan si General Wilson? Naiwang tulala ang karamihan. Gumawa ba si General Wilson ng ilang bagong pamamaraan? Makalipas ang ilang segundo, umalangaw ang isang mapurol na kalabog mula sa hilagang kanlurang sulok ng arena. Ang lahat ay napalingon sa gulat, at doon, si Wilson ay nakapulupot sa lupa na blanko ang mga mata. Ano? Anong nangyayari? Pagkatapos ng maikling pagkabigla, sumugod sina Silas at Ernest para marating ang gilid ni Wilson. General, ano? Anong nangyari sa'yo? Malamig nang umuso si Wilson. Umalis ka nga dito. Ano pa bang magagawa ko? Natalo ako. Ano? Master, hindi kita nakitang kumilos. Natarante si Ernest. Nakuha ni Marshall si Wilson sa isang iglap. Hindi mo ba nakita? Ano ang posibleng nakita mo sa iyong mga kakayahan? Pagmamaktol ni Wilson habang pilit na tinutulak ang sarili sa lupa. Lahat ng iba ay natigilan, pilit na inaalam ang nangyari. Walang nakakita kung paano napunta si Wilson sa hilagang kanlurang sulok ng arena, mahigit 10 yarda ang layo mula sa ring. Maging si Talia ay nasa kawalan. Si Marshall ba ang nagpalipad sa kanya, o si Wilson mismo ang tumalon doon? Mabilis siyang tumakbo papunta kay Wilson at nagtanong, General Wilson, ikaw ba mismo ang tumalon dito? Ngumuso si Wilson na iritadong tinitigan si Talia. Nagdust siya ng alikabok, naglakad pabalik sa ring, at itinuro si Marshall. Natalo ako sa hand-to-hand combat fighting skills. Tumango si Marshall. At least honest ka. Kabanata 433. Malamig na tawa ang pinakawalan ni Wilson, hehe. Pero ang mga military competitions ay hindi lang tungkol sa hand-to-hand combat. Kailangan din natin ng kakayahang mag-shoot ng tumpak. Bilang punong instructor ng Warwolf, dapat mong malaman na ang sharpshooting ay ang pinakamahalagang kasanayan para sa isang sundalo ng espesyal na puwersa. Sa larangan ng digmaan, ang mga baril ang pinakamahalaga. Nagmamadaling sumigaw si Talia, alam ko. Matagal nang kinikilala si General Wilson bilang pinakamahusay na sniper sa militar. Ang pinakamatagal niyang record ay ang pagtama sa bullseye sa isang gumagalaw na target sa 1.9 milya. Matapos marinig ito, lahat ay tumingin kay Wilson ng may pagkamangha at paggalang. Sa kasalukuyan, ang record ng mundo para sa long-distance sniping ayon sa mga mapagkukunan ng militar, ay itinakda ng isang sniper mula sa Ian Elite Special Forces Joint Task Force 27. Gamit ang isang Macmillan TAC-50 sniper rifle, nataman niya ang isang target sa 2.2 milya, na pinabagsak ang isang ekstremistang militante. Tumagal ng 9 na segundo ang bala upang tumama sa target nito. Bukod sa husay at tumpak na kalkulasyon, malaking bahagi ang swerte sa naturang shot. Ay! Sa kasaysayan ng militar ng Draconia, mayroong isang maalamat na figure na minsang tumama sa bullseye sa isang gumagalaw na target sa 3.1 milya. Isa ito sa mga pinakapiling record sa kasaysayan ng pandaigdigang sniping, ngunit walang nakalampas dito.
Pagkatapos ay mayroong Wilson na tumama sa bullseye sa 1.9 milya na gumagalaw na target. Isang antas na hindi naabot ng sinuman sa Draconia. Isang 1.9 miles moving target. Naipagmalaki mo na ba iyon? Isang mapanuksong tawa ang ibinigay ni Marshall. Nawala ang ngiti ni Talia sa kanyang mukha. Ako si Marshall Baliw. Ang pagpindot sa bullseye sa 1.9 milyang paglipat ng target ay halos superhuman na kasanayan. Tumigas ang ekspresyon ni Wilson. So, sinasabi mo bang magagawa mo rin? Umiling si Marshall. Sabi mo tungkol sa pagtama ng bullseye sa 1.9 milya. Hehe, 1.9 milya lang ang warm-up ko. Sumulyap si Xavier sa likuran ni Wilson at bumulong, kung talagang may kakayahan itong chief instructor na pinili mo, baka mapanatiling abala si Wilson hanggang sa paglubog ng araw. Why don't we get Silas to bring some chairs over? Let's settle in and enjoy the show, mungkahi niya, natatawa. Umiling si Jack. Hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Sinaman siya ng tingin ni Xavier, saka sinulyapan ang singsing kung saan nakatayo si Marshall. Sinasabi mo bang mapapatamba ni Wilson si Marshall sa isang hampas? Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Jack. Manood ka na lang. One hit ko. Pwede. Sa loob ng arena ng labanan, ang bawat mandirigma ay tumayo, ang mga mata ay nakatutok sa singsing. Ang pagkakaroon ng pagkakataong masaksihan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Major General Wilson ng malapitan ay isang pambihirang karangalan para sa mga miyembro ng Warwolf. Kilala bilang ang militar na Diyos ng labanan, sniping, at hindi mabilang na iba pang mga kasanayan, ang kanyang mga tagumpay ay hindi pa malalampasan. Maging ang mga nangungunang eksperto sa martial art, tulad ni Bill Lineker mula sa Dragon Soul Special Forces at George Loman mula sa Dark Panther Special Forces, ay hindi pa nalalapit sa pagsira sa kanyang mga record. Ang higit na kahanga-hanga ay nasa top form pa rin si Wilson, na nagpapakita ng maliit ngunit tuloy-tuloy na pagpapabuti sa nakalipas na ilang taon. Kamakailan ay sinanay ni Marshall si Talia, na tinalo sina Mark Langdon at Ernest Rodwick, ngunit walang sinuman ang tunay na nakakita ng lakas ni Marshall sa pagkilos. At ngayon, wala siyang kalaban-laban kundi si Wilson. Sa ring, itinaas ni Wilson ang tingin kay Marshall. I'm more than a decade older than you. Isa ako sa mga veterano dito sa Warwolf, aniya. Hindi sa pagmamayabang, ngunit isa rin akong uri sa buong militar. Huminto siya, pagkatapos ay idinagdag, kung hindi kita mapababa sa 3 galaw, aaminin ko ang pagkatalo. Umiling si Marshall. 3 moves. Sobrang dami. Isa lang ang kailangan ko. Bahagyang kumunat ang noo ni Wilson. Ibig mong sabihin sumusuko ka na. Tumango si Marshall, isang pahiwatig ng isang ngisi. I'll knock out instantly. Kahit isang galaw lang sayang. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Wilson. How confident. Sige, magsimula na tayo. Isang alon ng nakamamatay na hangarin ang bumalot sa arena, na pinupuno ang hangin ng napakaraming presensya sa isang iglap. Naramdaman ng lahat na naruroon ang nakalulungkot na kapangyarihan na nagmumula sa dating Diyos ng militar, si Wilson. Napakatindi ng kanyang aura na ang ilan sa mga mandirigma ay hindi napigilan ang kanilang balanse, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa ilalim ng presyon. Nagpalitan ng tingin sina Silas at Ernest, puno ng pagkamangha ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan si Wilson sa entablado. Napaisip si Silas, hehe, mayabang na bata. Hindi ko alam ang limitasyon niya. Bago pa siya makatapos, may anino na kumurap. Sa sumunod na sandali, tanging si Marshall lang ang nanatili sa entablado. Nasaan si General Wilson? Naiwang tulala ang karamihan. Gumawa ba si General Wilson ng ilang bagong pamamaraan? Makalipas ang ilang segundo, umalangaw-ngaw ang isang mapurol na kalabog mula sa hilagang kanlurang sulok ng arena. Ang lahat ay napalingon sa gulat, at doon, si Wilson ay nakapulupot sa lupa na blanko ang mga mata. Ano? Anong nangyayari? Pagkatapos ng maikling pagkabigla, sumugod sina Silas at Ernest para marating ang gilid ni Wilson. General, ano? Anong nangyari sa'yo? Malamig nang umuso si Wilson. Umalis ka nga dito. Ano pa bang magagawa ko?
Natalo ako. Ano? Master, hindi kita nakitang kumilos. Natarante si Ernest. Nakuha ni Marshall si Wilson sa isang iglap. Hindi mo ba nakita? Ano ang posibleng nakita mo sa iyong mga kakayahan? Pagmamaktol ni Wilson habang pilit na tinutulak ang sarili sa lupa. Lahat ng iba ay natigilan, pilit na inaalam ang nangyari. Walang nakakita kung paano napunta si Wilson sa hilagang kanlurang sulok ng arena, mahigit 10 yarda ang layo mula sa ring. Maging si Talia ay nasa kawalan. Si Marshall ba ang nagpalipad sa kanya, o si Wilson mismo ang tumalon doon? Mabilis siyang tumakbo papunta kay Wilson at nagtanong, General Wilson, ikaw ba mismo ang tumalon dito? Ngumuso si Wilson na iritadong tinitigan si Talia. Nagdust siya ng alikabok, naglakad pabalik sa ring, at itinuro si Marshall. Natalo ako sa hand-to-hand combat fighting skills. Tumango si Marshall. At least honest ka. Malamig na tawa ang pinakawalan ni Wilson, hehe. Pero ang mga military competitions ay hindi lang tungkol sa hand-to-hand combat. Kailangan din natin ng kakayahang mag-shoot ng tumpak. Bilang punong instructor ng Warwolf, dapat mong malaman na ang sharpshooting ay ang pinakamahalagang kasanayan para sa isang sundalo ng espesyal na puwersa. Sa larangan ng digmaan, ang mga baril ang pinakamahalaga. Nagmamadaling sumigaw si Talia, alam ko. Matagal nang kinikilala si General Wilson bilang pinakamahusay na sniper sa militar. Ang pinakamatagal niyang record ay ang pagtama sa bullseye sa isang gumagalaw na target sa 1.9 milya. Matapos marinig ito, lahat ay tumingin kay Wilson ng may pagkamangha at paggalang. Sa kasalukuyan, ang record ng mundo para sa long-distance sniping ayon sa mga mapagkukunan ng militar, ay itinakda ng isang sniper mula sa Ian Elite Special Forces Joint Task Force 27. Gamit ang isang Macmillan TAC-50 sniper rifle, nataman niya ang isang target sa 2.2 milya, na pinabagsak ang isang ekstremistang militante. Tumagal ng 9 na segundo ang bala upang tumama sa target nito. Bukod sa husay at tumpak na kalkulasyon, malaking bahagi ang swerte sa naturang shot. Sa kasaysayan ng militar ng Draconia, mayroong isang maalamat na figure na minsang tumama sa bullseye sa isang gumagalaw na target sa 3.1 milya. Isa ito sa mga pinakapiling record sa kasaysayan ng pandaigdigang sniping, ngunit walang nakalampas dito. Pagkatapos ay mayroong Wilson na tumama sa bullseye sa 1.9 milya na gumagalaw na target. Isang antas na hindi naabot ng sinuman sa Draconia. Isang 1.9 miles moving target. Naipagmalaki mo na ba iyon? Isang mapanuksong tawa ang ibinigay ni Marshall. Nawala ang ngiti ni Talia sa kanyang mukha. Ako si Marshall Baliw. Ang pagpindot sa bullseye sa 1.9 milyang paglipat ng target ay halos superhuman na kasanayan. Tumigas ang ekspresyon ni Wilson. So, sinasabi mo bang magagawa mo rin? Umiling si Marshall. Sabi mo tungkol sa pagtama ng bullseye sa 1.9 milya. Hehe, 1.9 milya lang ang warm-up ko. Kabanata 434 ang nangungunang sniper ni Draconia. No, none of these are suitable. Umiling si Marshall, bakas sa boses niya ang pagkadismaya. Masyadong maikli ang mga range. Ano? Sinabi lang ba niyang masyadong malapit ang 0.6 miles to 1.9 miles range? Sa mundo ng sniper, ang ganoong uri ng distansya ay itinuturing na bihira at hindi pangkaraniwang. Lahat ng mga opisyal at sundalo sa shooting range ay tumingin kay Marshall na may komplikadong mga ekspresyon. Masyado siyang mayabang. Isang tao lamang sa nakalipas na 20 taon ang nangahas na gumawa ng ganoong matapang na pag-angkin sa harap ni Wilson, ang no. Isang sniper. Ibig mong sabihin wala sa mga sniper rifles dito ang nababagay sa iyo. Mapait na tumawa si Wilson. Sinasabi mo bang hindi ka magpapakita ng kaunting husay sa harap ng lahat ng mga mandirigma? O marahil, natatakot ka na patunayan na kaya mong gumawa ng isang shot sa 1.9 milya? Napailing na lang si Major General Xavier, mula sa War Games Division, sa frustration. Hindi niya maintindihan kung bakit pumayag ang Military Command Headquarters na magpadala si Jack ng hindi pangkaraniwang punong instructor.
Parehong nagmula sina Wilson at Xavier sa Warwolf Division. Mayroon silang malalim na katapatan sa unit, at ang dahilan kung bakit sila bumisita ay upang makita kung matutulungan nila ang Warwolf na masiguro ang pwesto nito sa paparating na kompetisyon ng militar, na mahigit 10 araw na lang. Gayunpaman, ang ugali ng Marshall ay nagbibigay na sa kanila ng masamang pakiramdam. Kung ang Warwolf ay sinanay ng isang tulad niya, maaaring magkamali ang mga bagay. Sa sandaling iyon, si Talia, na tahimik hanggang ngayon, ay idinagdag, General Wilson, kung maaari, alam ko sa katotohanan na ang armory ng Warwolf ay mayroon pa ring 2 sniper rifles na hindi pa naipapakita. Ang isa sa kanila ay ang TLXL-89, isang sniper rifle na may saklaw na 3.1 milya, at ang isa pa ay ang super sniper rifle na binuo ni Draconia lamang, TLXL-99. Ang lahat ng nasa shooting range ay natigilan sa kanyang mga sinabi. Si Talia ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa anumang rifle. Tinutukoy niya ang isang sandata na may kakayahang gumawa ng mga tumpak na pagpatay sa mga distansyang hanggang 4.7 milya. Malinaw ang mensahe, naghahanda na si Marshall para gamitin ang TLXL-99, ang super sniper rifle. Ang 3.1 milyang sniper rifle na iyon ay isang beses lang nagamit noon, at mula noon, nakalock ito sa Warwolf Armory. Hindi ito sinadya para tanggalin, ito ay isang simbolo, isang trepeo, para lamang handgun, hindi kailanman galawin. Ang Super Sniper Rifle, ang TLXL-99, ay isang mas maalamat na sandata. Walang sino man ang nag-abala na gamitin ito. Kumunot ang noo ni Wilson. General Xavier, ang ibig kong sabihin, kung may manggahas na hamonin ang TLXL-89, ang sniper rifle na may 3.1 milyang hanay, hihingi ako ng espesyal na pahintulot mula sa utos na gamitin ito. Nag-alinlangan si Xavier. Bueno, mangangailangan iyon ng pag-aproba mula kay Teniente General Hunter. Bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Jack, ang tinig nito, ano ang lahat ng ito tungkol sa paghingi ng pahintulot? Ang mga rifle ay nariyan upang magamit. Kung gusto na Marshall na gamitin ang sniper rifle na iyon, ako mismo ang mananagot para dito at maghain ng mga papeles na may utos pagkatapos. I won't need that heroic rifle, determinado ang tono ni Marshall na pinutol ang usapan. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Wilson. So, sinasabi mo na gagamitin mo ang 1.9 miles range, tulad ng ginagawa ko. Hindi. Ngumisi si Marshall. Gagamitin ko ang TLXL-99, na may saklaw na 4.7 milya. Gusto mong gumamit ng 4.7 miles range. Hindi na napigilan ni Ernest, tumataas ang boses niya sa gulat. Mula nang mabuo ito, ang 4.7 milyang sniper rifle ay isang beses lang nagamit sa shooting range at nalampasan nito ang bawat putok. Kahit na si Wilson ay sinubukan ito at hindi makatama ng isang bagay, kahit isang nakatigil na target. Sa hindi inaasahan, ngayon ay nais na Marshall na gamitin ang TLXL-99 na may saklaw na 4.7 milya. Anong biro? Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na nagsalita si Talia, sinabi ni Mr. Marshall na kapag maganda ang mood niya, 3.1 miles is a piece of cake. At kapag hindi maganda ang pakiramdam niya, kaya pa niyang tumama sa bullseye sa 6.2 miles. Siya ay halos tumalbog sa pag-asa. Gusto niyang makita kung nagyayabang lang si Marshall o kung may kakayahan ba itong i-back up ito. Sumulyap si Jack kay Marshall at tinanong siya, totoo ba iyon? Oo. Hindi ba pwede? Binigyan ni Marshall si Jack ng nakakalokong ngiti. Tumango si Jack. Siyempre, kaya mo. Sumenya si Xavier kay Silas. Kunin ang isang tao upang dalhin ang TLXL-99 mula sa armory. Kaagad, nag-utos si Silas, at nagmadaling umalis ang 4 na sundalo upang kunin ang sandata. Si Xavier, nakasimangot pa rin, ay bumaling kay Wilson. Samantala, General Wilson, bakit hindi mo ipakita sa amin kung ano ang hitsura ng isang tunay na sniper? Sa isang iglap, naghiyawan ang mga sundalo ng Warwolf. General Wilson, mangyaring ipakita sa amin ang iyong mga kakayahan. Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan. Sigaw nila, puno ng paghanga ang mga boses.
Itinaas ni Wilson ang kanyang kamay para pakalmain sila, senyales na tumahimik. Sige, mauna na ako. Pumwesto siya sa posisyon ng pagbaril, mabilis na sinuri ang NTW-20 sniper rifle na may 1.9 milya. Saklaw. Ang sandata ay kahanga-hanga, may barrels na higit sa 79 na pulgada ang haba at 1.9 milya ang saklaw na madaling tumagos sa dalawang pader at tumama pa rin sa target nito. Huminga siya ng malalim, sinukat ang bilis ng hangin, at itinutok ang gumagalaw na target na 1.9 milya ang layo. Maliban sa banayad na simoy ng hangin sa labas, tahimik ang shooting range. 1 minuto ang lumipas habang inihanay niya ang kanyang putok, at pagkatapos, nang may katumpakan, nagpaputok siya. Boom! Malalim at malakas ang tunog ng putok, na bumabasag sa katahimikan na parang kulog. Makalipas ang 3 segundo, iniulat ng range officer, 1.9 miles moving target, bullseye. 50 sundalo ng Warwolf Special Forces ang naging wild. Ang buong hanay, naliligo sa sikat ng araw at walang ulap na nakikita, ay sumabog sa palakpakan at hiyawan ng pananabik. Tuwang-tuwang isinisigaw ng mga sundalo ang pangalan ng Diyos ng militar na si Wilson, puno ng pagmamalaki at paghanga ang kanilang mga boses. Ito ay tagumpay ni Wilson, ngunit din ang pagmamataas ng Warwolf. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Talia ang gayong kamangha-manghang pagpapakita. Ang isang sniper na maaaring tumama sa isang gumagalaw na target na 1.9 milya ang layo na may perpektong bullseye shot ay isang bihirang lahi. Halos 5 tao sa mundo ang makakagawa nito, at ngayon, nasaksihan niya ito mismo. Ito ay tunay na exhilarating. Nakumpleto ni Wilson ang shot na iyon sa loob lamang ng 1 minuto. Isang tunay na Diyos ng digmaan ng militar. Ang nangungunang sniper ng Draconia. Gayunpaman, hindi pa siya tapos. Nagpaputok pa siya ng 9 na putok ng sunod-sunod na may mabilis na galaw. Ang pangalawang shot ay ang bullseye. Ang pangatlong shot ay ang bullseye. Ang pang-apat na shot ay ang bullseye. Ang ikapitong shot ay ang bullseye. Ang ikawalong shot ay 7 singsing. Ang ika-9 na shot ay 8 singsing. Iniulat ng range officer ang mga resulta, 8 perpektong 10-ring shot, na may 2 bahagyang nakalayo dahil sa biglaang pagbabago sa bilis ng hangin. Ang gayong pagtatanghal ay walang kapintasan. Pumutok ang panatiko na tagay sa shooting range field. Kabanata 435 10 putok, 10 bullseyes. Ang nakamamanghang marksmanship ni Wilson ay nagpasindak kina Ernest at Leah. Tumingin siya sa kanyang instructor na may mga mata na nagniningning sa pananabik. Ito ay truck skill sa buong display. Sa isang gumagalaw na target na 1.9 milya ang layo, 8 sa 10 shot ang napunta sa bullseye. Walang sinuman sa buong hukbo ang makakalampas sa record na iyon. Ngayon, hinihintay ng lahat kung ano ang susunod na sasabihin ni Marshall, ang punong instructor. Ibinaba ni Wilson ang NTW-20 sniper rifle, pinunasan ang kanyang mga kamay, at lumingon kay Marshall na may seryosong tingin. So, what do you think? Nakakatugon ba ang performance na ito sa standard mo? Nagkibit balikat si Marshall. Not bad. Though, medyo mahaba ang shooting time mo, and it wasn't a perfect. Puntos. Sa sandaling magsalita siya, tumahimik ang buong karamihan. Nanunuya si Ernest, malamig ang boses, kaya, Instructor Ortega, ang sinasabi mo ay maaabot mo ang bawat target at gawin ito ng mas mabilis sa 1.9 milyang saklaw. Ang 10 shot ni General Wilson ay umabot ng 5.5 minuto. Ipinahihiwatig mo ba na matatapos mo ito sa loob ng 2 o 3 minuto? Nag-make face naman si Marshall. Well, baka mas mabilis ko pa. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang mga sundalo ay natigilan. Hindi makapaniwalang tumingin sila sa bagong punong tagapagturo. Iisa ang iniisip nilang lahat, malalaki lang ang sinasabi niya. Ngumisi si Xavier, tumutulo ang boses ng sarcasm, Instructor Ortega, bago dumating ang TLXL-99 Super Sniper Rifle, bakit hindi mo subukan ang NTW-20, na may 1.9 miles range? Umiling si Marshall.
Sa tingin ko ipapasa ko iyon. Mabagsik ang ekspresyon ni Wilson, matalas ang boses, what good is all talk? If you think my shooting's average, then take this 1.9 miles NTW-20 sniper rifle and see if you can do the perfect score. Tumaas ang isang kilay na Marshall, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sigurado ka bang gusto mong subukan ko? Hindi natitinag ang tingin ni Wilson. Siyempre. Madaling makipag-usap sa isang malaking laro, ngunit ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Tumawa si Marshall, halatang kinikilig. Sige, dahil sigurado ka na, susubukan ko. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang NTW-20 sniper rifle, sinuri ito bago casual na tinanggal ang scope. Ano? Tinatanggal mo ba ang saklaw? Hindi mo ba kailangan para mag-target? Tanong ni Wilson, kitang-kita ang pagkagulat niya nang huminto siya, medyo nagulat. Ang paggamit ng bagay na ito ay parang isang pasanin para sa 1.9 milya na hanay, sabi ni Marshall, casual na sinisiyasat ang rifle. Umiling si Xavier na hindi makapaniwala. General Ortega, seryoso ka ba? Ano ang pinagkaiba ng seryoso at hindi seryoso? It's just shooting a gun, Marshall said with a casual shrug. Sige, mahinang bulong ni Xavier habang umaatres para tumabi kay Jack. Napatingin si Marshall kay Wilson. So, sisimulan ko na. Huwag kang magsisi. Panghihinayang. Ngumisi si Wilson, matinis ang boses. Saan galing yan? Bang! Umalangaw-ngaw ang tunog ng putok. Gayunpaman, hindi man lang nasulyapan ni Marshall ang gumagalaw na target. Itinaas lang niya ang kanyang rifle at nagpaputok. Nag-misfire ba siya? Ang unang instinct ng karamihan ay aksidenteng nailabas ni Marshall ang baril. Pagkaraan ng 10 segundo, umalangaw-ngaw ang boses ng range officer, ang unang gumagalaw na target ay ang bullseye. Nanlamig si Xavier. Napaawang ang bibig niya sa gulat. Hindi niya pinuntirya. Nakabaril lang siya sa isang gumagalaw na target 1.9 milya ang layo at nakakuha ng perpektong bullseye. Nagkataon lang ba? Si Wilson ay nakatayong walang imek, ang kanyang isip ay tumatakbo. Masyadong casual iyon. Paanong hindi ito swerte? Ngunit maaari bang magkaroon ng ganoong sharpshooter? Hindi siya tumingin, hindi nagpuntirya, at nataman pa rin ang isang gumagalaw na target sa 1.9 milya ng perpekto. Napakurap si Wilson, isang mabagal na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Instructor Ortega, ginugulo mo ba kami? Nagkibit balikat si Marshall, may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Not bad. Hayaan mo akong magulo pa ng kaunti at ipakita sayo. Muli niyang itinaas ang rifle at nagpaputok ng 10 putok ng sunod-sunod na walang tigil. Bang! 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 Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga putok na umalangaw-ngaw sa hangin. 9 na shot sa loob ng 10 segundo. Ito ba ay sniping, o nagpaputok lang siya para masaya? Walang aiming, puro instinct lang. Kumunot ang noo ni Xavier, halatang hindi mapakali. Instructor Ortega, seryoso ka ba? Isang malamig at walang malasakit na ngiti ang isinalubong ni Marshall. Kung sasabihin mo, sigurado. Sa sandaling iyon, agad na ipinadala ng range officer ang mga resulta. 9 shots, 9 targets, all the perfect bullseye. Natahimik ang shooting range, na tanging tunog lamang ng paghinga ang pumupuno sa hangin. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, bumangon si Tollier sa kanyang mukha dahil sa pananabik. Mr. Marshall, all 10 shots sa bullseye. Nanalo ka na. Si Wilson at Xavier ay parehong natigilan, ganap na tulala. Ito ay hindi totoo. Walang sinuman sa mundo ang makakabaril ng ganito. Ito ang totoong sharpshooter. Casual na itinapon ni Marshall ang sniper rifle at tumingin kay Wilson, nagkibit balikat. Nagsisi ka pa ba? Noon ay nag-aalala ako na baka masaktan ka ng sobra, kaya ayokong gumamit ng ganitong close-range sniper rifle, patuloy niya, mahina ang tono, pero pinilit ninyong lahat na gawin ko ito sa ganitong paraan. Nahihiya namang tumawa si Wilson, sinusubukang bawiin ang kanyang katahimikan. Fine, aminado akong talo. Napatingin si Xavier kay Marshall, seryoso ang ekspresyon.
Kanina, ipinagmalaki mo na tamaan mo ang isang target sa 4.7 milya gamit ang iyong sniper rifle. Lahat ng mga sundalo ay naghihintay na ipakita mo sa kanila. Mr. Marshall has already won, humakbang si Talia at sinabi. Sinong nagsabi sa'yong magsalita ka? Tumalikod ka. Nag-aatubili, napaatras si Talia ng 2 hakbang. Sa sandaling iyon, 4 na sundalo mula sa armory ang nagdala ng TLXL-99 sniper rifle. Ang 4.7 miles range sniper rifle na ito ay espesyal na idinisenyo mga taon na ang nakakaraan para sa maalamat na Draconia's God of War. Ang bayani ng digmaan, na nagtakda ng isang world record na may 3.1 milyang pagbaril, ay gumawa ng kasaysayan sa mga kompetisyon sa militar. Isang record na walang sinuman ang nagawang basagin. Para mas maging kakaiba ang maalamat na figure na ito, iniutos ng mga awtoridad ang pagbuo ng isang sniper rifle na may kakayahang lampasan ang markang 3.1 milya. Nang maglaon, isinilang ang TLXL-99 pagkatapos gumugol ng halos 10 taon ng pananaliksik. Sa kasamaang palad, nawala na sa mundo ang nilalayong may-ari nito. Kaya, ang napakagandang sandata na ito ay nanatiling nakatago sa Warwolf Armory, nakalimutan at hindi nagamit, sa kabila ng walang cap-ours na kapangyarihan nito. Nakahiga ito doon, naghihintay, sino man upang ipakita ang pambihirang kaluwalhatian nito. Kabanata 436 na walang katulad, Landmark Achievement. Ang TLXL-99 Super Sniper Rifle, pagkatapos ng mga taon ng Normandy, ay sa wakas ay nahayag sa mga sundalo. Ang bawat opisyal at kawal ay tumayo ng sabay-sabay, nagpupugay. Pinarangalan nila ang sandata na ito, isang tunay na simbolo ng Draconian military supremacy. Ang TLXL-99 sniper rifle ay nilagyan ng mga supersonic na bala, na may kakayahang tumama sa mga target hanggang 4.7 milya ang layo. Ito ay hindi lamang isang sniper rifle, ito ay mas katulad ng isang ballistic missile na nakatago. Ang distansya na 4.7 milya ay malawak. Kahit na may advanced na long-range na saklaw, ang pagtukoy ng target sa distansyang iyon ay halos imposible. Ang mga salik tulad ng bilis ng hangin at alikabok sa hangin ay madaling mabago ang landas ng bala sa kalagitnaan ng paglipad. Hindi lamang kailangang tukuyin ng sniper ang target kundi kalkulahin din ang bilis ng hangin at densidad ng hangin na may tumpak na pagtukoy. Sa ganoong matinding saklaw, kahit na ang kaunting pagbabago sa mga kondisyon sa kapaligiran ay maaaring ilipat ang tilapon ng bala. Kung ang bala ay lumihis ng kaunti dahil sa mga elemento, ang tumpak na pagtama sa target ay magiging isang hindi matamo na gawa. Ang pagkamit ng isang perpektong shot sa ilalim ng mga kondisyong ito ay tila hindi paniwalaan. Tumayo si Wilson, natulala sa sniper rifle. Ilang taon na ang nakalipas, saglit niyang hinawakan ito sa kanyang mga kamay. Ngunit alam niyang hinding-hindi niya talaga makakabisado ang gayong sandata. Para sa kanya, tanging ang maalamat na Draconia's God of War ang may karapatang gamitin ito. Nilapastangan ng sinuman ang makapangyarihang kasangkapang ito. Dahan-dahan niyang pinasadahan ng mga daliri ang ripple, na parabang nakikipag-ugnay muli sa isang alaala na mahal niya. Sa sandaling iyon, napuno ang kanyang isip ng imahe ng maalamat na figurang iyon mula sa nakaraan. Huminga siya ng malalim. General Ortega, pakiusap. Sa tingin ko dapat tayong lumipat sa isang nakatigil na target. Si Marshall, ang kanyang boses na mahinahon at hindi natitinag, ay sumagot, hindi na kailangan. Lumapit siya sa sniper rifle, inspeksyon ang mga bahagi nito. Muli niyang inalis ang saklaw, sinuri niya ang bigat ng ripple bago nagkarga ng 10 espesyal na ginawa. Mga supersonic na round. Nang makita ni Wilson na inalis muli ni Marshall ang saklaw, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang paggalaw na iyon ay nagpabalik sa mga alaala ng maalamat na figure mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya kung paano sinabi ng figure na iyon minsan, ang isang tunay na sniper ay hindi naglalayon sa kanilang mga mata, ngunit sa likas na ugali. Ang ika-6 na sentido na nabuo mo ay palaging magiging mas tumpak kaysa sa nakikita mo. Iyon ang dahilan kung bakit ang pinakadakilang sniper ay naglalayon sa kanilang mga puso, hindi ang kanilang mga mata.
Pinagmamasdan ng figure ni Marshall sa nakasisilaw na sikat ng araw, na wala sa isip ni Wilson ang sarili. Pati si Talia ay nalulula sa pagtataka. Ang kanyang titig, na nakatutok kay Marshall, ay sumasalamin sa labis na pagkamangha. Noong una niyang nakilala si Marshall, siya ay tila isa lamang walang pakialam, mayaman na binata. Ngunit habang pinapanood niya itong nakasuot sa uniforme ng general na iyon, napagtanto niyang ginawa ito para sa kanya. Lahat ng nasaksihan niya sa training center ng Werewolf Special Forces ay nakakuha ng matinding paggalang kay Marshall. Naniniwala siya noong una na si Marshall ay isang layaw na mayaman na bata na naninirahan sa mataas na lipunan. Ngunit ngayon, binasag niya ang bawat inaasahan. Ito ay isang bagay na hindi pa niya naranasan noon. Lahat ng dati niyang iginagalang, kinatatakutan, o inakala niyang imposible, ay parang walang kwenta sa tabi ng presensya ni Marshall. Ang dati tila hindi maabot o hindi malulutas ngayon ay lumitaw na walang kahirap-hirap, na parang nasa kamay ni Marshall. Sa ilalim ng kanyang maikling patnubay, nalampasan niya ang mga hamon na minsan niyang naisip na imposibleng talunin ang mga individual tulad ni na Mark at Ernest. Nasaksihan pa niya si Marshall na mahimalang natalo ang draconian military god na si Wilson mismo. Ang kanyang kamakailang nagawa 10 magkakasunod na bullseye mula sa 1.9 milya ang layo ngayon ay tila isang maalamat na kwento. Ang nakakasilaw na mga nagawa ni Marshall ay nagpasindek sa kanya. Hindi niya akalain na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan at kasanayan. Si Wilson ay palaging siya. Idolo ng militar. Ngunit ngayon, ipinakita ni Marshall ang isang antas ng kadalubhasaan na higit na nalampasan ang anumang tinatawag na Diyos ng militar. Ang isang tuldok 9 gitling MILYA na sniper shot ay isang hindi matamo na milestone para sa karamihan ng mga sundalo. Ngunit para kay Marshall, ito ay kasing simple ng pagkuha ng isang shot sa isang target na 100 talampakan ng layo, na naglalagay sa kanya sa antas ng mga nangungunang sniper sa mundo. Talagang makakamit kaya ni Marshall ang pinakahuling sandali gamit ang TLXL-99 sniper rifle at mag-shoot ng target na 4.7 milya ang layo. Bumibilis ang tibok ng puso ni Talia habang pinapanood si Marshall na naghahanda para sa shot. Tulad ni Wilson, hindi niya maintindihan kung bakit palagi niyang inalis ang saklaw bago tumutok. Anong uri ng hindi karaniwan na paraan ng sniping ito? Habang nag-iisip ang mga tao kung talagang kayang-kayanin ni Marshall ang rifle na ito, na sumasagisag sa pagmamataas at pag-asa ng mga espesyal na puwersa ng Draconian, isang biglaang matalim na tunog ang bumasag sa katahimikan tulad ng isang supersonic missile na napunit sa hangin, na tumama sa bullseye ng gumagalaw na target sa 4.7 milya. Natahimik ang buong hanay. Sumigaw ang range officer, ang boses niyang puno ng pananabik, target 1, bullseye. Nanginginig ang katawan ni Wilson sa emosyon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding pananabik. Ang kanyang determinadong ekspresyon ay umalog sa hindi makapaniwala. Siya! Tinamaan talaga. Isa pang muffled shot ang umalingaw. Tumaas ang boses ng opisyal sa pananabik, target 2, bullseye. Target 3, bullseye. Target 10, bullseye. 10 shot, 10 bullseye sa loob lang ng 15 segundo. Nagtakda lang si Marshall ng bago, walang cap-oras na long-range sniping record sa Draconian Special Operations Military Region. 10 shot, 10 bullseye. Ito ay isang hindi pa nagagawa. Endmark na tagumpay. Kabanata 437 humihingi sila ng mga reinforcements. Ang shooting range sa Wallaby Mountain Werewolf Special Forces Training Base ay hindi nakakatakot na tahimik. Ang lahat ng mga opisyal at sundalo ay nakatayong hindi kumikibo, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at hindi paniniwala. Ang TLXL-99 Super Sniper Rifle ay katatapos lamang ng unang pagsubok nito sa isang gumagalaw na target sa isang kamanghamanghang 4.7 milya 10 putok, 10 perpektong bullseye. Ang hindi pa nagagawang tagumpay na ito sa kasaysayan ng militar ay nagpasindek sa lahat. Ito ay tila halos imposible, tulad ng isang bagay mula sa isang panaginip.
Ang layo na 4.7 milya ay lampas sa kung ano ang madaling masubaybayan ng mata ng tao, kahit na sa pinaka-advanced. Mga saklaw. Ang isang bala na naglalakbay sa ganoon kalayuan ay napapailalim sa hindi mabilang na mga salik sa kapaligiran hangin, densidad ng hangin, kahit na alikabok na maaaring magpadala nito sa landas. Gayunpaman, naabot na Marshall ang target ng walang kamali-mali, at lahat ng walang paggamit ng advanced na saklaw. Paano magkakaroon ng gayong pambihirang kakayahan ng isang tao? Walang ibang tao sa mundo ang nakagawa ng sniping feat na tulad nito. Ang unang naisip na tumama sa lahat ay hindi paniniwala. Paano ito magiging totoo? Matapos ang ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, nagkaroon ng ideya si Ernest. Si Marshall ay dapat na anak ng ilang mataas na ranggo na commander ng militar, isang may napakalaking kapangyarihan. Sigurado siyang alam na ito ng range officer at minanipula niya ang mga resulta para protektahan siya. He moved forward and said, "General Wilson, baka hindi ka natalo pagkatapos ng lahat." Nagdulot ito ng pagkalito. Habang lumingon sila kina Ernest at Wilson. Ano bang pinagsasabi niya? Ang mga resulta ay naiulat na. Paano magkakaroon pa rin ng pagdududa? Galit ba siya? Ang mga sumunod na salita ni Ernest ay nag-aalinlangan, gusto kong ailapit ng range officer ang target para sa pag-verify. Sa tingin ko, may foul play dito. Tumahimik ka. Tumahol si Wilson, sinipa si Ernest sa lupa. Itinuro ang screen na malinaw na nagpapakita ng mga bullseye na may mga butas ng diretso sa gitna. Bumulalas siya, sa sikat ng araw, na may 10 perpektong kuha. Paano iyon nanloloko? Bulag ka ba? Noon, inilapit na ng range officer ang target. Ang 10 gumagalaw na target, bawat isa ay may butas na perpektong nakasentro sa kanilang bullseye. Nakatayo si Ernest na nagyelo, ang kanyang kumpiyansa ay lumulubog na parang isang balon. Bumagsak siya sa lupa. May sino man ba talagang nagtataglay ng tulad Diyos na kasanayan? Tumingin siya kay Marshall, nakatayong matangkad sa sikat ng araw, at naramdaman niyang lumalim ang hiya. Namula ang mukha ni Wilson sa frustration. Huminga siya ng malalim at lumapit kay Marshall. Muling tumahimik ang dating nakakatuwang shooting range. Instructor Ortega, nanalo ka na, sabi ni Wilson, puno ng emosyon ang boses. Tinaasan ng kilay ni Marshall ang tamad. Ito ay hindi maiiwasan. Awkward na tumawa si Wilson. There's one thing I don't get. Bakit mo inalis ang super long range scope? Kung wala ito, hindi mo maaaring makita ang isang target sa 4.7 milya, kaya paano mo layunin? Nang mga sandaling iyon, tumayo sina Jack at Xavier, nakadikit ang kanilang mga mata kay Marshall, sabik na marinig ang kanyang sagot. Pinunasan ni Marshall ang kanyang mga kamay ng tuwalya bago sumagot. Ang isang tunay na sniper ay hindi umaasa sa kanyang mga mata upang mahanap ang kanyang target. Ginagamit niya ang kanyang mga instincts. Ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin, na nagpapadala ng lamig sa gulugod ni Wilson. Nanlaki ang mga mata ni Jack sa tuwa. Ang mga galaw, ang ekspresyon, at ang eksaktong pariralang iyon, ang lahat tungkol dito ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao mula sa nakaraan. Binaba ni Marshall ang tuwalya at tumingin sa unahan sa hanay. Ang isang sniper na nagsasanay lamang ng kanyang mga mata at hindi nagkakaroon ng kanyang pang-anim na pandama ay hindi kailanman magiging elite. Siya ay magiging mahusay lamang, ngunit hindi kailanman mahusay. Kahit na nagawa nilang bumaril ng isang target na eksaktong 1.9 milya ang layo, sila ay maituturing na mahusay. Habang nagsasalita si Marshall, bumilis ang tibok ng puso ni Jack. Pakiramdam niya ay totoo ang hula niya. Malamang si Marshall ang taong hinahanap niya nitong mga taon. Nakatayo si Wilson na natigilan, tumatakbo ang kanyang isip. Parang nag-flashback ang eksena sa harapan niya 22 years ago. Ang panahon ay pareho mainit at maaraw. Ang parehong nagniningning na paglubog ng araw. Muli silang nakatayo sa maalamat na hanay kung saan ang pinakasikat na sniper ni Draconia ay gumawa ng sarili niyang milagro. Ang alamat ng militar, ang isa na nakakuha ng matinding paggalang ni Wilson, ay nagsalita ng parehong mga salita sa kanya noong araw na iyon.
Ang masakit na katotohanan ay hindi kailanman nalampasan ni Wilson ang mga limitasyon ng pag-asa sa kanyang mga mata sa pagbaril, at ang kanyang maximum na saklaw ay palaging 1.9 milya. Ang hangin sa hanay ay tila makapal at nakakasakal ngayon. 2/3. Humakbang pasulong si Talia, pinutol ang tensyon. General Wilson, natalo ka. Tapos na. Wala nang dapat pag-usapan pa. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang mabaling ng lahat ang kanilang atensyon kay Wilson, sabik na naghihintay sa kanyang tugon. Napailing na lang si Jack at tumawa. Walang taktika ang babaeng ito. Oo naman, ang katotohanan ay malinaw, ngunit hindi na kailangang sabihin ito ng malakas. Paanong iligtas ni Wilson ang mukha ngayon? Sinama ng tingin ni Wilson si Talia. Saan ka galing? General Wilson, ako ay mula sa Security Bureau 7th Investigation Division. Sumama ako sa Warwolf sa pamamagitan ng sarili kong lakas. Tumayo si Talia, matalas ang tono. Anong klaseng trash division yan? Mawala. Bago pa matapos si Wilson ay mabilis na bumulong si Xavier, General Wilson, anak siya ni Mr. Cross mula sa Investigation Division 7. Napalunok si Wilson sa kanyang sinabi. Nakatitig kay Talia sa gulat, mabilis niyang inayos ang sarili, get lost. Absolutely not. Dapat kang manatili dito at magsanay ng mabuti sa Warwolf. Kung hindi ka makapasa sa mga pagsusulit, maghintay ka lang sa iyong turn. Huminto siya at tumingin kay Talia. Natalo ako. Maliligaw ako. Nang matapos siya, dalawang off-road na sasakyan ng militar ang mabilis na pumasok sa base. 4 na kapitan ang tumalon, sumugod kay Silas. Si Commander Colton, Colonel Wright, Deputy Commander ng Warwolf Special Forces, kasama ang 10 sundalo, ay tinambangan ng isang grupo ng mga elite assassin sa Sevenfold Crest ng Wallaby Mountain. Napatay ang 2 sundalo. Humihingi sila ng reinforcements. Dragon Soul at Dark Panther Special Forces, na nasa malapit, ay mabilis na nag-assemble para magtungo sa Sevenfold Crest ng Wallaby Mountain. Kabanata 438 Pagpatay sa mga hostage, isa bawat 10 minuto. Mabilis na nakatanggap si Wilson ng isang agarang kahilingan sa pagsagip mula sa punong tanggapan. Naiulat na 6 na kilalang tao ang tumawid sa rehiyon ng Wallaby Mountain ng Brookhaven, na naghahanap ng isang matagal nang nawawalang sinaunang relic. Iminungkahi ng mga alingawngaw sa mundo ng kadiliman na ang relic na ito, na itinago sa loob ng maraming taon, ay muling lumitaw kamakailan malapit sa Brookhaven, Draconia. Ang relic ay nakatali sa Special Operations Military Region ng Draconia, partikular sa Warwolf Special Forces. Noong tanghali, inutusan si Freya na pamunuan ng 10 sa kanyang nangungunang mga sundalo ng Warwolf Special Forces sa isang misyon na hulihin ang mga nanghihimasok sa Sevenfold Crest. Ang Intelligence Division ng Special Operations Military Region ay nagbigay ng mga detalye tungkol sa 6 na nanghihimasok. Ang mga individual na ito ay mga batikang mersenaryo, bawat isa ay may higit sa 10 hanggang 20 taong karanasan bilang mga piling mamamatay tao. Ang bawat isa ay isang dalubhasa sa solong labanan, ang kanilang mga kasanayan ay nalampasan maging ang pinakamahusay na mga miyembro ng koponan ni Freya. Habang sinusubaybayan ng koponan ni Freya ang mga nanghihimasok sa makakapal na kagubatan ng Sevenfold Crest, isang marahas na labanan ang naganap. Matapos maling husgahan ang lakas ng mga nanghihimasok, si Freya at ang kanyang koponan ay nalampasan at na-hostage. Sa ngayon, 2 sundalo ng Warwolf ang napatay. Samantala, ang mga koponan ng Dragon Soul at Dark Panther Special Forces, na nagsasanay sa malapit, ay sumugod upang tumulong sa pagliligtas. Gayunpaman, sa 6 na mamamatay tao na bunihag si Freya at ang kanyang mga sundalo, ang sitwasyon ay naging masyadong mapanganib para sa agarang aksyon. Nang marinig ang ulat, hindi nag-aksaya ng oras si Wilson. Commander Colton, pumili ng 10 elite na sundalo para sa rescue operation. Mabilis na nagboluntaryo si Ernest. General Wilson, gusto kong maging bahagi ng misyong ito. Gusto ko ring sumali. Handa na ako.
Kaagad, 12-dosenang mga sundalo ng espesyal na lakas sa lugar ng pagsasanay ang sabik na nagtaas ng kanilang mga kamay, na gustong makibahagi sa pagliligtas. Nag-alinlangan si Silas, sinulyapan si Wilson. General Wilson, sapat na ba ang 10? Ang 6 na ito ay ang pinaka-nakamamatay na mamamatay tao sa mundo na may pinakamahusay na kagamitan. 10 sundalo ay sapat na. Matigas na tugon ni Wilson. Nagpalitan siya ng tingin kina Xavier at Jack, na tumango naman bilang pagsang-ayon. Commander Colton, ang misyon na ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Instructor Ortega. Napakurap si Silas, nagulat. Instructor Ortega. Sumama lang siya sa Warwolf. Sino ang may pinakamataas na ranggo sa Warwolf? Mariing tanong ni Wilson. It's Instructor Ortega, at ubili na sagot ni Silas. Then it's settled. Since he holds the highest rank and is the chief instructor, he will lead this mission. Nilingan ni Wilson si Marshall, ang kanyang ekspresyon ay mabagsik. Instructor Ortega, tipunin mo ang iyong koponan. Sinilip ni Marshall ang orasan bago sinenyasan si Mark at ang 3 niyang teammates. Kayong 4 sasama sa amin bilang observers, pero hindi kayo sasali sa mission. Nalilito, nagpalitan ng tingin si Mark at ang iba. Teka, hindi tayo makakasali. Ernest. Dito. Napalingon si Ernest, nagulat na pinili siya ni Marshall. Inaasahan niyang magtatanim ng sama ng loob si Marshall at iiwan siya. Anong problema, ayaw mong pumunta? Tanong ni Marshall na nakataas ang isang kilay. Mabilis na sumagot si Ernest, syempre handa na akong umalis. Silas, manatili ka sa Warwolf Training Base. Ano? Bakit hindi ako makakapunta? Nag-aalalang tanong ni Silas. Matigas ang tono ni Marshall, no reason. Pupunta rin ako. Humakbang si Talia. Malamig na sambit ni Wilson, ang misyon na ito ay lubhang mapanganib. Bagong recruit ka, at wala kang karanasang sumali. Hindi yun makatarungan. Protesta ni Talia. Ang sitwasyon ay komplikado, at si Colonel Wright ay isa sa mga hostage. Bilang isang babae, maaaring mas maging kapaki-pakinabang ako sa sitwasyong ito. Tumango si Jack bilang pagsang-ayon. General Wilson, hayaan mo siyang sumali. Napakunot noo si Wilson. Mas mabuting sundin mo ang mga utos sa panahon ng misyon. Kung aalis ka sa linya, ako mismo ang bahala. Naiintindihan. Susunod ako sa utos. Sabik na sabi ni Talia. Sa loob ng ilang minuto, ang pangkat ng tagapagligtas ng Warwolf ay natipon, at 2 helicopter ang lumipad patungo sa Sevenfold. Sa tuktok ng Wallaby Mountain, sa siksik, hindi pa natutuklas ang kagubatan. Ang mga koponan ng Dragon Soul at Dark Panther Special Forces, na binubuo ng 30 sundalo, ay nakatago sa likod ng mga puno, pinapanood ang 6 na assassin. Si Freya at ang natitirang 8 sundalo ng Warwolf ay itinali sa mga puno bilang mga hostage. Isa sa mga nakamaskara na mamamatay tao ay nagdiin ng baril sa ulo ng isang sundalo ng Warwolf at nagsalita sa basag na wikang Draconia. Kumuha ka kaagad ng helicopter dito, o sisimulan na nating patayin ang mga hostage isa kada 10 minuto. Bago makasagot ang sinuman mula sa Dragon Soul, isang putok ng baril ang umalangaw, at isa sa mga sundalo ng Warwolf ay pinatay bilang isang babala. Stop killing the hostages. We'll comply with your demands. The helicopter is on its way and will be here in 10 minutes. Napatingin ang assassin sa kanyang relo. Paatros ang mga sniper. Kung may bumaril, ang mga bambang mayroon tayo ay sasabog, at lahat ng bihag ay papatayin. Isa pang putok ang umalangaw. Binaril sa ulo ang isang sundalo ng Warwolf. Naluluha ang mga mata ni Frey habang sumisigaw, mga kasama ko mula sa Dragon Soul at Dark Panther, sundin ang kanilang utos ngayon. Pagkatapos, lumingon sa 6 na mamamatay tao, ang kanyang boses na puno ng galit, sumigaw siya, itigil ang pagpatay. Gagawin namin ang gusto mo. Ang 6 na mamamatay tao ay tumingin kay Freya na may malupit na libangan, nagpapalitan ng mga tingin bago tumawa. Ang babaeng koronel mula sa Draconian Special Forces. Hahaha. Habarin mo ang iyong mga damit, isang piraso sa isang pagkakataon.
Gusto kong i-film ito. Kung hindi mo tutuparin ang iyong salita, ipopost namin ang video online para makita ng lahat ang mahusay na draconian female colonel na kumikilos. Hahaha. Kabanata 439 na gagawin ko. Nagtagisan ang mga ngipi ni Freya habang dumura, mga halimaw kayo. Kahit patayin ninyo ako, hinding-hindi ako susuko sa inyo. Ngumisi ang lead assassin, itinutok ang kanyang baril sa ulo ng isang sundalo ng werewolf. Ganon ba? Panunuyan niya. Gusto mo bang ulitin ang sarili mo? Bumubula ang galit sa loob ni Freya, nakakuyom ang kanyang mga kamao ng napakahigpit na pumuti ang kanyang mga buko. Pinandilatan niya ang assassin, na sana ay mapunit niya ito. Hindi mo kailangang sumang-ayon, panunuyan ng assassin, ngunit kung hindi, isasaboy ko ang utak niya sa buong lugar sa loob ng ilang segundo. Mayroon kang 5 segundo para magdesisyon. Ang natitirang mga miyembro ng koponan ng werewolf ay sabay-sabay na sumigaw, Colonel Wright, huwag gawin ito. Mga halimaw kayong lahat. Kung ito na ang huli kong gagawin, sisiguraduhin kong magbabayad kayo. My Dragon Soul and Dark Panther comrades open fire. Take this, calm down. Isang malakas na putok ang pumutok sa hangin habang nagpaputok ang assassin, na napunit ang tenga ng sundalo. Nag-spray ng dugo, pinipinta ang kanyang mukha ng pulang-pula. Sumigaw ka ulit, at tututukan ko ang ulo niya. Bitawan mo siya. Nanginginig sa galit ang boses ni Freya, dumudugo ang mga labi sa lakas ng nagngangalit ng ngipin. Gagawin ko. Ang mga sundalo ay tumitig sa kanya ng hindi makapaniwala, ang kanilang mga mata ay puno ng takot, pagkabigo, at kawalan ng magawa. May mga lumuluha pa. Hindi. Colonel Wright, huwag. Hindi ako takot mamatay. Sigaw ng sugatang sundalo, namimilipit sa sakit. Mas gugustuhin pa naming mamatay kaysa hayaan kang magdusa ng kahihiyang ito. Sigaw ng iba. Tumawa ng malakas ang mga assassin. Gusto mo bang mamatay? Fine, we'll grant your wish. Itinaas nila ang kanilang mga baril, itinutok ito sa ulo ng mga sundalo. Tumigil ka. Sigaw ni Freya. Sa tingin mo ay hahayaan ka ni Draconia na gawin ito. Patayin ang isa pa sa amin, at ang mga puwersa namin sa labas ay magwasak sa iyo. Itinaas ng lead assassin ang kanyang baril, tinutuya ang kanyang mga salita, napatay ko ang hindi mabilang na mga tao sa aking panahon. Kung kailangan kong umalis dito nang walang mga hostage, maging ito. Ngayon habarin mo ang iyong mga damit, kung hindi, babarilan ko sila isa-isa. Sinenyasan niya ang isa niyang tauhan. Ihanda mo ang camera. I-record ang bawat segundo. Itinutok ng isa pang assassin ang kanyang baril sa ulo ng isang sundalo, nakalok ang kanyang tingin kay Freya. Well, ano ang mangyayari? Ang sundalo at ang kanyang mga kasama ay sabay-sabay na sumigaw, Colonel Wright, huwag makinig sa kanya. Magkasama tayong mamamatay. Dilim na tumawa ang assassin at nagkunwaring hinayla ang gatilyo. Ha, parang hindi ka natatakot mamatay. Well. Tingnan natin kung gaano ka talaga katapang. Tumigil ka. Tumulo ang luha sa mga mata ni Freya. Ako, gagawin ko. Ang isa sa mga assassin ay halos kinalas ang mga kamay ni Freya. Ayan. Huwag mo nang isipin na lumaban, baka lagyan ko siya ng bala sa ulo. Kinagat ni Freya ang kanyang mga ngipin, sumisingit, babayaran mo ito. Ngumisi ang assassin. Nabubuhay tayo sa hiram na oras. Makalabas man tayo rito o mamatay sa pagsisikap, hindi mahalaga. Ang kanyang mga kasama ay sumigaw, Colonel Wright, huwag makinig sa kanya. Pinunasan ni Freya ang kanyang luha, panay ang boses sa kabila ng sakit. Huwag ka nang magsalita. Manatiling buhay, at siguraduhing magbabayad ang mga halimaw na ito. Umalangaw-ngaw ang isa pang round ng mapanuksong tawa mula sa mga assassin. Bilasan mo. Naikuyom ni Freya ang kanyang panga, bawat galaw ay puno ng galit habang sinisimulan niyang tanggalin ang mga butones ng kanyang uniformeng jacket. Hinawi niya ang kanyang insignia at ranggo, ang kanyang puting kamiseta ay tumambad ngayon sa kanilang malupit na titig. Isang assassin ang umikot sa kanya, na kinukunan ng bawat anggulo ng kanyang kamera. Ituloy mo. Ang mga sundalo ng werewolf ay nagmamasid sa paghihirap,
ang kanilang mga ngipin ay nagngangalit ng mahigpit na natatakot sila na ang kanilang mga panga ay maaaring pumutok. Colonel Wright, please. Mas gugustuhin pa naming mamatay kaysa makita kang nagdurusa ng ganito. Ang assassin na nakahawak sa kanyang baril sa ulo ng sundalo ay nagbigay ng malamig na utos, ituloy mo. Basag sa hinanakit ang boses ni Freya, hayaan mo siya. Ako. Itutuloy ko. Ang kanyang mga mata ay damilat sa mamamatay tao na kinukunan siya ng video, nakalok sa detonator na nakatali sa kanyang vest. Siya ay gumawa ng isang tahimik na panata, kung ang tulong ay hindi dumating sa lalong madaling panahon, siya ay ibababa niya kasama niya, tinitiyak na walang sinuman ang gagamit ng footage na ito upang kahihiyan ang mga sundalo ni Draconia. Dahan-dahan niyang hinubad ang bawat butones ng kanyang blouse. Sa madilim na liwanag ng gabi na sumasala sa mga puno, unti-unting nasisiwalat ang kanyang maganda at walang kapintasang balat. Ang mga mata ng mga sundalo ay puno ng kawalan ng pag-asa. Colonel Wright, pakiusap, huwag mong gawin ito. Mas gugustuhin naming mamatay kaysa makita kang dumaan dito. Ang 6 na sundalo ng espesyal na puwersa ay sumigaw, ang kanilang mga tinig ay puno ng galit habang sila ay nagpupumiglas laban sa kanilang mga pagpigil, desperado na makalaya at ibagsak ang mga bumihag sa kanila. Isa sa mga assassin, nakasuot ng itim, ay tumitig sa nakalantad na balat sa leeg ni Freya, ang kanyang tingin ay kumikislap na may nakakatakot na ningning. Colonel of Draconia, hanggat pumayag ang iyong militar na tuparin ang aming mga kondisyon at mailabas kami ng ligtas sa bansa, sisiguraduhin naming itatago namin ang iyong mga sekreto. Siyempre, itatago ko ang mga recording para lang sa aking sarili na magsaya mamaya, hahaha. Nagiging malamig ang boses ni Freya. Magtiwala ka, may isang taong sisiguraduhin na hindi mo na makikita. Ha, hihintayin ko yan. Nginisyon niya, saka tumahol. Ituloy mo. Kung hindi, isa-isang mamatay ang mga kasama mo, dahil sayo. Ngayon, bilisan mo. Inalis na ni Freya ang 2 butones. Siya pagkatapos ay nag-alinlangan bago ay ando ang 3 butones, na nagsiwalat ng kanyang damit na panloob. Napailing ang 6 na miyembro ng Special Forces sa kahihiyan. Colonel Wright, walang kwenta ang buhay natin, huwag mo nang dagdagan pa ito. Sa labas ng perimeter, nakita ng mga miyembro ng espesyal na puwersa ng Dragon Soul at Dark Panther, na pinapanood ang eksenang nagbubukas sa gubat sa pamamagitan ng mga binocular, ang desperadong sitwasyon. Ilang sniper ang sumigaw, Kapitan, mag-utos ka. Ibagsak natin ang mga hayop na ito. Ngunit walang nang-ahas na maglabas ng utos. Ang mga teroristang ito ay lampas sa walang ingat, at ang isang maling galaw ay mangangahulugan ng katapusan para sa lahat ng mga sundalo ng Warwolf. Bilisan mo. Tumahol ang assassin, sinenyasan si Freya na ipagpatuloy ang paghuhubad. Kabanata 440 natatakot sa buhay na mas masahol pa sa kamatayan 04% isa. 2 helicopter ang tumawid sa kalangitan na may nakabibinging dagandong, mabilis na bumababa mula sa base ng pagsasanay ng Wallaby Mountain Warwolf upang dumaong sa gilid ng siksik na kagubatan ng Sevenfold Crest. Ang mga talam ay umiikot habang ang 10 elite na sundalo mula sa Warwolf Special Forces, na pinamumunuan ni Marshall, ay mabilis na lumabas sa sasakyang panghimpapawid. Si Wilson, Jack, Xavier, at ang iba pa ay umakyat mula sa pangalawang helicopter, ang kanilang mga mukha ay nababalot ng pagkabalisa. Walang palitan ng salita, nagmamadali silang sumakay sa kanilang mga off-road na sasakyan, patungo sa tree line. Si Morris Fenimore, ang commander ng Dragon Soul Special Forces, at si Miles Parham, ang commander ng Dark Panther Special Forces, ay tumakbo patungo kina Wilson, Xavier, at Jack, 3 matataas na general. General Wilson, kinumpirma namin na 6 na lubhang mapanganib na indibidwal ang nakapatay na ng 2 miyembro ng Warwolf Special Forces. Ang mga ito ay armado ng mga pampasabog, na ginagawang masyadong mapanganib ang anumang direktang aksyon. Nagdemand sila ng helicopter sa susunod na 10 minuto, at ang headquarters ay sumang-ayon sa kanilang mga termino. Ngayon, pinagbabantaan nila si Colonel Wright. Huminto si Morris, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sige na. Utos ni Wilson, matinis ang boses.
Ano ba talaga ang binabantaan nila kay Colonel Wright? Nag-alinlangan si Miles bago sumagot, namumuo ang galit sa kanyang mga salita. Nagbanta sila na huhuberin si Colonel Wright at kunan ito. Plano nilang gamitin ang footage bilang leverage para sa kanilang ligtas na pagtakas. Mga halimaw. Ungol ni Xavier, namimilipit ang mukha sa galit. Bakit hindi pa tayo nagpapakalat ng mga sniper? Bakit hindi natin sila ilabas? May dala silang bomba. Agad na tugon ni Morris. Nakakunot ang noo ni Wilson, tumingin kay Marshall. General Ortega, anong plano mo? Kung hihintayin natin ang militar na magpadala ng helicopter, si Frey ay sasailalim sa hindi maisip na kahihiyan. Kapag lumabas ang video na iyon, hindi lang siya masisira, kundi mapapahiya ang buong Draconian military. Si Talia, nanginginig sa galit, humakbang pasulong. Pupunta ako. Tumigil ka nga dyan. Putol ni Wilson, nag-uutos ang kanyang tono. Anong iniisip mo? Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Si Ernest, na parehong galit, ay umakyat, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. General Wilson, pumasok tayo at ibaba natin sila. Gusto mo bang sumugod at mamatay kasama sila? Matalim ang tingin ni Marshall sa masukal na kagubatan. Dapat mas mabilis tayong kumilos, sa halip na maghintay ng ganito. Kung gayon ano ang gagawin natin? Tanong ni Miles na may halong pagkalito at kuryosidad na nakatingin kay Marshall. Malinaw ang kanyang kawalan ng pamilyar sa ranggo ni Marshall. I'll go in, sabi ni Marshall, hindi natitinag ang boses. Sa sarili mo. Nilinggan ni Marshall si Mark at ang iba pa. Mark, manatili kayong apat dito at bantayan ang mga gamit na may binocular. Yes, sir, sagot ni Mark at ng kanyang team, halata ang kanilang pag-aatubili. Isang hakbang pasulong si Talia. Mr. Marshall, samahan mo ako. Bago pa makapagprotesta si Wilson, tumanggo si Marshall. Stay behind me, and don't act on your own. Understood. Oo, Ginoo. Sagot ni Talia na may bahid ng pananabik sa boses. Sa isang tuloy-tuloy na paggalaw, pinunit na Marshall ang isang tela mula sa isang pansamantalang command table at nagsimulang magtungo sa kagubatan. Nagmamadaling humabol si Ernest. Instructor Ortega, sigurado ka bang kaya mo to mag-isa? Sinaman siya ng malamig na tingin ni Marshall. Manatili ka rito at mag-obserba. Naiintindihan, ungol ni Ernest, ang pagkalito ay bumabalot sa kanyang mga tampok. Namigay sina Wilson, Jack, at Xavier ng mga binocular, na nakatutok kina Marshall at Talia habang papasok sila sa kagubatan. Sa maingat at sadyang hakbang, sumulong sina Marshall at Talia. Biglang lumabas ang anim na lalaking nakasuot ng itim na nakataas ang kanilang mga armas. Tumigil ka nga dyan. Isang hakbang pa, babarilan namin kayong dalawa. Nanlamig si Talia, nanginginig ang katawan sa takot. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang nakakatakot na enerhiya na nagmumula sa mga asasin, isang nakakapanghinayang presensya na kasenkila-kilabot na kakila-kilabot. Ito ang mga mamamatay tao na walang pagdadalawang isip na wakasan ang mga buhay, mga lalaking matagal nang lumakad sa pinakamainam na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, at ang kanilang presensya ay nag-aalis ng panganib. Si Marshall, walang kibo, casual na nagkibit-balikat. Ang sinumang maglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan ay patay na. Bago pa man makapag-react ang mga assassin, anim na pilak na karayom ang sumipol sa hangin, na tumama sa kanila ng nakamamatay na katumpakan. Ang mga assassin ay natigilan, ang kanilang mga katawan ay naninigas habang ang kanilang buhay ay natapos sa isang iglap. Tinakpan ni Marshall ng tela ang nakalantad na katawan ni Freya. Bumagsak siya sa kanyang mga bisig at humihikbi na parang bata, na lubos na nalulula sa kanyang emosyon. Ito ang unang pagkakataon na ang karaniwang matapang na si Freya ay nagpakita ng ganitong kahinaan sa kanyang mga kasama, nanginginig ang kanyang katawan habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, kumapit si Freya kay Marshall, natagpuan sa kanyang yakap ang isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na siyang pinagkaaitan. Marahang tinapik ni Marshall ang balikat niya. It's alright. Kung sino man ang gumawa nito sa'yo ay magsisisi kung kailan ipinanganak. Tinuro niya si Talia. Kalagan mo sila.
Ang 6 na mamamatay tao, na nakapirmi pa rin sa kinalalagyan, ay nakatayong hindi gumagalaw, hindi maintindihan kung ano ang nangyari o kung paano lumitaw si Marshall sa kanilang harapan. Pinunasan ni Freya ang kanyang mga mata, puno pa rin ng luha ang kanyang mukha. Sa nanginginig na mga daliri, itinuro niya ang pinuno ng mga asasin. Sinabi ko sa kanya na sisiguraduhin kung hindi na siya muling makakakita. Tumango si Marshall, malamig ang kanyang ekspresyon. Isang kislap ng bakal ang kumikinang sa kanyang mga mata, at sa isang mabilis na galaw, dinukit niya ang mga mata ng lalaki, dahilan upang mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Umalangaw-ngaw ang kagubatan sa matinding hiyaw, ang demonyo. Itinulak na Marshall si Freya sa mga bisig ni Thalia at umikot pabalik sa pinuno. Sa brutal na puwersa ay tinapakan niya ang hita ng lalaki. Isang nakakasakit na bitek ang umalangaw-ngaw habang nadudurog ang mga buto. Sumigaw ang lalaki, patayin mo ako ngayon. Tumaas ang isang kilay na Marshall, walang pakialam. Hindi ba dapat kayong lahat ay walang takot? Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, bakit ka natatakot sa buhay na mas masahol pa sa kamatayan? Sa sandaling iyon, sumugod ang mga reinforcement mula sa Dragon Soul at Dark Panther. Ibalik mo silang lahat. Utos ni Morris. Nagmamadali ang ilang kawal para sunggaban ang 6 na mamamatay tao at kinaladkad sila palabas ng kakahuyan. Hayaan mo sila. Malamig at nagbabanta ang boses ni Marshall. Binigyan ba kita ng permiso na kunin sila? Sinama ng tingin ni Morris si Marshall. Mga bilanggo sila, at dapat silang trituhin ng makatao. Hindi mo sila basta-basta mapapapatay. Nung binaril nila ang mga tauhan mo, may awa ba sila? Ngumisi si Marshall, tumutulo ang boses niya sa paghamak. Sa isang mabilis na galaw, kinagat niya ang leeg ng assassin leader, na ikinamatay niya kaagad. Ang mundo ay palaging sumusunod sa isang simpleng tuntunin, ang mga utang sa dugo ay dapat bayaran sa dugo. Sa impyerno kasama ng sangkatauhan.